Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ito ang malungkot na katotohanan sa kalagayan ng mga Pilipino. Ayon po sa survey ng Social Weather Stations, SWS, na isinagawa noong Setyembre 14 hanggang 23 sa taong ito, sa 1,500 respondents mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at Calakhang, Maynila. 38%, 38% ng mga Pilipino ang nagsabing walang nagbago sa kalagayan ng kanilang pamumuhay kumpara sa nakalipas na 12 buwan. Lumabas din sa survey na 37% ng mga Pilipino ang naniniwalang gumanda ang kanilang buhay, habang 24% ang nagsabing lalong lumala ang kanilang pamumuhay. Natuklasan din na 22.9% o halos 23% ng pamilyang Pilipino ang dumaranas ng tinatawag na involuntary hunger o walang makain isang beses sa nakalipas na 2 buwan ng taong kasalukuyan. Nabatid sa pag-aaral na kinukonsidera ng 59% ng pamilyang Pilipino ang sarili nila na mahirap. 13% ang nagsabing mahirap at not poor, habang 28% ang nagsabing hindi sila mahirap. Ang 59% o kabuang 6.3 milyong self-rated poor Filipino families ay tumaas ng 1% mula sa 58% o 16 milyong pamilyang Pilipino noong June 2024. Ito ang pinakamataas na percentage ng self-rated poor families simula ng Hunyo 2008. Naitala ang pinakamataas sa self-rated poverty sa Mindanao na 67%. 62% naman sa Visayas, 55% sa Luzon, habang 52% naman sa Calakhang, Maynila. Kapanalig sa pag-aaral ng Ibon Foundation, 48% ng poorest families ay hindi kumikilala ng 22,000 piso kada buwan at food insecure o walang access sa pagkain. 48% naman sa 20.8 milyong Pilipino na may trabaho ay mga informal worker lamang. Sinabi ng Ibon Foundation na ang tumataas na bilang ng self-rated poor ay dahil sa kawalan ng agricultural policies ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalawak ang produksyon at suporta sa mga magsasaka para sa sustainable agriculture, gayon din ang proteksyon laban sa land grabbing at land conversion. Iminumungkahi din ng Ibon Foundation ang pagpapalakas sa local food system habang tinutugunan ang impact po ng climate change at environmental degradation sa agricultural sector. Nararapat tugunan ng pamahalaan ng food insecurity. Bigyan ng social protection ang mga mahihirap at itaas ang sahod ng mga manggagawa. Kapanalig, proactive ang pagtulong at pagtugon ng iba't ibang social action ministry ng simbahan tulad ng Caritas Manila sa pangangailangan at kabuhayan ng mga mahihirap upang makapamuhay ng marangal at ng may dignidad. Gayunman, kulang ito kung nakamasid lamang ang Estado. Kailangang kumilos para sa kapakanan ng mamamayan ang mga namamahala sa ating gobyerno. Hindi ang personal na interes ang iniisip. Nararapat maging pro-poor ang mga opisyal at halal na opisyal ng gobyerno, hindi pro-businessmen. Kapanalig ang kahirapan, ang number 1 problem sa ating bansa. Yan ang prioridad dapat ng nakaupong administrasyon. Sinasabi din sa Mateo 6:19-21, "Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger,
and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? Sinabi ng Panginoon, ano man ang gawin nyo sa pinakamaliit, pinakaaba ay ginawa ninyo sa akin. Kapanalig, patuloy din ang paghihimok ng Economy of Francisco Foundation sa mga leader ng bansa nagbawa ng programa at polisiya na kasama sa pag-unlad ng mga mahihirap at may paggalang sa kalikasan. Naway tumugon po tayo sa hamon ng panahon. Poverty, ang matinding problema ng ating bansa. Poverty is evil, alam po natin yan. Hindi yan kalooban ng Diyos. Sabi nga sa 1 Gs, I came to give life in all its fullness. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.